Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, we have nature. Sometimes, all you need is to go outside, breathe the fresh air, to remember who you are and where you want to be. And so, this is an invitation para sa'yo to spend time with nature. No? Go outside. No? If you are free, at kung meron din naman kayong access and magiging safe kayo na lumabas ng bahay, spend time by the beach, spend time sa pagha-hiking, sa pag-walking, sa park, or kahit saan na may nature, then go for it. No? Kasi maaari matagal na kayong hindi nakakalabas man lang ng bahay na, alam mo yun, mag-spend kayo ng oras kasama or surrounded kayo ng nature. Kaya ito, kailangan ninyong you need to breathe fresh air para, magkaroon kayo ng renewal sa sarili ninyo, makapagpahinga kayo, makapag-rejuvenate kayo. Kasi yung nature spirits naman is very therapeutic, very healing. Kaya lalo-lalo na kung kayo is stressed out, napakalaking tulong, no, na nandyan kayo, tumambay lang muna kayo, no, sa maraming puno, surrounded with puno, 'di ba? Surrounded with tubig, yung ganoon, kasi it's really relaxing. No, it's really relaxing. We have metamorphosis. Trust the process and be patient. Becoming cannot be rushed. No, change is beautiful. Kaya ngayon, trust the process lang at maghintay kayo, no, ng kung ano magiging resulta ng mga pagbabagong ito. So, pwedeng yung mga pagbabagong ito is your initiative, pwede naman na hindi. Pwedeng this is the universe's favor, no, na gagawin sa inyo, na siya yung mag-i-initiate ng pagbabago. Kaya maging handa ka na lang for anything, and when the change comes, just embrace it, no, wag nang kontrahin, at sumabay na lang kayo sa agos ng buhay. Okay? We have change, and so merong pagbabago, no? Metamorphosis is change, it's transformation. There is another change energy, no? Merong another change energy rito, a message na eto naman, sabi dito, you are transforming, no? Kayo mismo. So siguro maaaring meron kayong mga pagbabagong gagawin sa pag-uugali ninyo, sa behavior ninyo, the way you carry yourself. Siguro meron kayong babaguhin ng baka merong mga pagbabago dito na related sa inyong mga belief system, 'di ba? Yung mga ganun ba? Or it could be anything as well. But definitely, you are evolving. No? You are evolving ngayon, and hopefully, 'di ba? Kasi kapag may pagbabago naman, 'di ba, nagbabago tayo for the better, 'di ba? So, this could be a change, no? In for the betterment of yourself. Kaya sabi dito, change is beautiful. 'Di ba? So, this is really exciting kasi kayo lang tayo nakakaalam kung anong gusto ninyong baguhin sa sarili ninyo. We have adversity. See the gifts in challenge. One can be taught within the calm, but the greatest lessons are learned from the storms. Kaya nga, yung mga problema na yan, adversities na yan sa buhay natin, that is also a blessing. 'Di ba? Huwag tayong malulungkot, huwag tayong magagalit, huwag tayong magtatampo sa Panginoon if may mga problemang binibigay sa atin. Kasi that is also a blessing. Kasi dyan tayo natututo, no? Sa mga bagyong dumadating sa buhay natin, sa mga problema, sa mga pagsubok, dyan tayo natututo, dyan nilalabas ng universe ang best natin, no? Nagiging resilient tayo, mas nagiging matatag, mas nagiging matibay, 'di ba? Mas nagiging magaling tayo. Pinupush natin yung sarili natin na mas maging magaling. Pinupush natin ang sarili natin na maging matibay ang dibdib. It is for our best interest, no? Yung mga storms na yan sa buhay, it is for our best interest. In the end, tayo pa rin ang manginginabang, tayo pa rin ang mag-i-evolve, no, into the best version of ourselves. Kaya blessing, no, blessing ang mga yan.
What else? We have deep knowing. Ayan. So, siguro meron kayong mga realizations sa ngayon na ma-figure out ninyo siguro kung ano mga dapat ninyong baguhin, yung mga ganon. This could be related to that. Or this is your wisdom. And this is the lessons that you've learned in the past sa buhay ninyo, mga pinagdaanan ninyo sa ngayon. I mean, in the past, yung mga natutunan ninyo yan, maaaring ngayon may mga sitwasyon kayo wherein dito ninyo kailangang gamitin, na dito ninyo kailangang i-apply kung ano man yung mga natutunan ninyo in the past. No? So, what else? We have thinker. Ayan. So, ang iba sa inyo, nag-iisip, malalim ang iniisip, malalim ang nilalaman ng inyong isip. So, pwedeng ganun, ano? Maaaring yung mga pagbabagong ito ang pinag-iisipan ninyo, no? So, maybe you are torn between choices, diba? Am I going for it or not? No? So, siguro, mga ganon ang iniisip ninyo sa ngayon. Pwede rin na nagdi-diskarte kayo. You're making plans for the future or you're strategizing. So, pwedeng ganon din ang ganap dito. No? So, it could be anything as basta nag-iisip. Malalim ang iniisip ng iba. We have not for you. Yan. So, simply because the things na maybe you are expecting or you are working on is not for you. Kaya, siguro kahit sa tagal na ninyong ginagawa ito or sa tagal na ninyong inaasahan ito, hindi talaga dumadating, hindi nagmamaterialize, hindi nangyayari. It's because it's not for you. Kaya, kahit ano man ang gawin natin, di ba? If it's not meant for us, it's not going to happen. Kaya nga may kasabihan, 'di ba, na kung hindi ukol, hindi bubukol. Kasi kahit anong mangyari, 'di ba? If it's not meant for you, it won't get into you. Kasi hindi hahayaan ng universe na ibigay sa iyo ang mga bagay or hindi hahayaan na mangyari sa buhay ninyo ang hindi para sa iyo. Kaya there are things, no, na mga nangyayari na may mga ganito na kahit nag-e-effort ka, hindi talaga nangyayari ang gusto ninyo kasi nga pwedeng off timing pa or pwedeng hindi talaga yan para sa iyo. Kaya huwag kayong malungkot, huwag kayong magtampo kasi kung ano ang para sa iyo, kung ano ang best para sa iyo, yun ang inihahanda ng universe para sa iyo. Yun ang ibibigay, no? At hindi lahat ng gustuhin natin, yun ay parte ng divine plan. Hindi lahat ng gustuhin natin, yun ang ibibigay sa atin. So, what else? We have soulmates. Ayan. So, siguro you are meeting someone dito or some people, no, na yun pala ang mga soulmate ninyo, no? Ang soulmates na yan, not necessarily, no, na magiging karelasyon ninyo, not necessarily na yun ang magiging jowa ninyo or asawa ninyo, diba? Sometimes, ang soulmate natin, kaibigan natin. Sometimes, ang soulmate natin, kapamilya natin, nanay natin, mama natin, kapatid, yung ganon, no? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.